Bawal nang tumakbo sa kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region o BARMM ang magkakapamilya. Hindi rin palalampasin ang mga basta na lamang nag-aabandona sa sinalihang partido politikal. Isusulong na maipatupad din ang mga hakbang na ito sa buong bansa. Exclusive nagpapatrol, Sherian Torres. Sila ang mga leader ng 10 sa 16 na partido politikal sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM na tinitignan ngayon ng Commission on Elections kung dapat ma-accredit para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa May 2025. Isa ring aabangan sa BARM elections ay kung masusunod ba ang mga paghihigpit na nakasaad sa Bangsamoro Electoral Code. Partikular na yung pagbabawal sa magkakapamilya na tumakbo ng sabay-sabay, pag-abandona sa sinamahang political party, at pagbibigay ng 30% ng pwesto sa 80 BARM parliament seats sa kababaihan. Ito po ay na-promulgate at na-approve noong April 17. Bawal po ang nanay, tatay, lolo, lola, asawa, pati po yung anak at apo. Yan po kasi yung umaabot sa second degree of affinity and consanguinity. Samantala ang pagsama ng mas malaking boses ng kababaihan, sabi ni Nadia Lorena ng Bangsamoro People's Democratic Party, ay simbolo rin ng pagbubukas ng pinto sa mas nakararami pero hindi naririnig ang boses sa mga nakalipas na panahon. Inaasahan lang din namin na lahat ng mga kasama namin tatakbo would adhere to a truly democratic process. No? And kasi yun naman talaga yung real goal ng Bangsamoro is to create a moral governance. Umaasa rin si Lorena na gaya sa BARM, may patutupad na rin sa buong bansa ang anti-political dynasty at anti-political turncoatism policies tuwing halalan. Sana po kung maging effective po siya sa BARM, kung nakakayanan ng BARM, pwede naman po siguro yan gagawin sa national. If there's a political will, siguradong magagawa yan. Para kay Engineer Don Mustafa Arbison Loong ng progresibong Bangsamoro Party na may 17,500 members, malaking bagay na napagsama-sama ng civil society group na participate ang BARM party leaders para maigiya sila kung paano dapat tingnan ang BARM parliamentary elections. Tingin din ni Loong mas magkakadisiplina ang mga kakandidato pagdating sa party loyalty. Dito talagang may punitive provisions na hindi ka pwedeng patalon-talon ng political party. In fact, kung tumalon ka, pwede kang mawala mismo sa elected or designated position mo. Kung ikaw ay isang member of parliament na na-elect under your political party at bigla kang umalis, sabi mo ayoko na, di pati position mo nawawala. Napakahalaga na mag-succeed ang parliamentary election sa BARM dahil ito ay posibleng maging proof of concept na kaya ng reforma sa bansa natin. Kung ang reforma ay maipapatupad sa BARM, mas lalo na sa buong bansa. Para maidiin ang usapin sa political dynasty at pagiging balimbing, ang hamon ni Tihangki sa mga kakandidato sa halalan 2025, isama ito sa mga debate at sabihin sa mga botante kung ano ang paninindigan nila tungkol dito para magkaalaman na. Sherian Torres, ABS-CBN News.